Hi guys, this is Yandy Girl. Welcome to my episode, Chick and Tell. Our thought for today is this: stop wasting your life on things you can't control. Maraming makaka-relate sa atin dyan guys kasi sometimes may mga tao rin na overthinker, over magplano, or self-centered na nagpaplano lang sila ng gusto nila, yung pansariling interest nila. Me, personally, nakaka-relate ako dyan kasi before, iba rin naman ng talagang ako mag-approach sa mga bagay-bagay sa buhay. Masyado kong advance mag-isip. Masyado kong maplano mag-isip. Alam mo yung warrior talaga ako before. Kasi parang talagang pinaplano ko na parang, oh, ito na gusto kong mangyari So, ito, 5 years from now, ito yung goal ko. Kung sakaling hindi mag-work to, may another goal ulit ako. Gusto ko may fallback ako. Gusto ko ganito. Hindi ako mawawalan ng another plano para kung anong mangyari man, worst come to worst, meron naman akong option, ganyan. Alam mo, na-realize ko, yung ganun pala, masyado na pala yung self-centered. Masyado na akong selfish in a point before na hindi ko muna kinoconsult kay God yung ipaplano ko. 'Di ba? Na parang sarili ko lang iniisip ko, interest ko na yung iniisip ko. Kaya hindi siya nag-work until talagang pinalo ako ni Lord. Kasi may nangyari talaga sa life ko na parang talagang nawala lahat ng pinlano ko. Yung matagal na pinaplano ko, sinira talaga ni Lord. As in talagang tinanggal niya na parang wala. Talagang winasak na niya na parang naramdaman ko yung feeling na parang shucks, meron pa ba akong chance na mabuo ko ulit yung plano na yun. Parang tinanggal na ni Lord yung opportunity na yun sa akin. 'Di ba? Pero na-realize ko lesson pala 'yun. 'Di ba? Na yung nangyari yun sa akin, I felt very hurt, very disappointed, very stressed, very depressed, na parang, Lord, ano na mangyayari? At doon ko lang talaga ako natuto talagang to pray harder and ask Him na parang, Lord, hindi ko na alam, ikaw na bahala, it's your turn naman na ikaw na ang mag-guide sa buhay ko. Ikaw ang mag-plan para sa akin. Kasi wala rin palang kwenta yung pinlano ko na para lang sa sarili ko. So this time, I lift up everything to you, Lord. Ibigay ko sa iyo lahat. Kung anong plano mo, kung anong makakabuti sa akin, yun na lang. Save me, Lord. Forgive me, Lord, for being so selfish and very na hindi ko kayo nilalagay as center in my life. Kaya siguro ko ito pinagdadaanan kasi I should learn a lesson, di ba? And talagang, kumbaga, learn the hard way. Alam nyo, after ng prayer ko na yon and talagang habang nag-iisip ako na hindi ko alam yung gagawin ko, na talagang sinurrender ko na lang na, hindi ko na alam, bahala ka na Lord. Doon pa lang pumasok yung blessing. At doon ko na-realize na wala pala yung pinaplano ko dati kumpara sa ipinalit ni Lord ngayon sa akin na nangyayari sa buhay ko, 'di ba? Yung chance na binigay niya ulit sa akin, 'di ba? And yung magugulat ka na lang sa yung mga pinagdaanan ko na pain na yon, yung kung ano mang pinagdaanan kong misery na yon, is nakikita ko ngayon na nangyayari ngayon sa life ko na parang kaya pala nangyari to, tapos ito ang pinalit niya kasi ganito, kasi ganyan. Doon ko mas na-appreciate yung buhay. At doon ko na-realize na bakit ko ba kailangan mabuhay na mag-worry ako, na mag-hysterical ako, na stress ko lang din pala yung sarili ko. Bakit hindi ako mabuhay na live my life to the fullest. Life is short para ma-stress, para mag-alala. Kung may mangyayari mang problema sa akin or kung ano man. As long as I have God with me, I know I'll be okay. I know I'll be fine. 'Di ba? So, sa lahat ng mga warriors dyan, di may iwasan yan. Wala namang perfect, guys. Pero, hinahinay lang tayo. Huwag tayo masyadong mag-worry. Ang mahalaga kasi is yung nangyayari at the present. Kasi ako, talagang dati masyado kong future. Agad na parang, di pa nga nangyayari yan eh. Sure ka ba na mangyayari talaga yan sa future? Yan ba talaga yung ending mo? Bakit iniisip mo na ngayon? So, mas ngayon ko na lang naiisip, tumatatak sa akin na parang,
Okay pala. It's okay to plan for the future. Oo naman. Pero syempre, wag na masyadong umover na parang hindi ka na maging open to other possibilities, 'di ba? Na parang doon ka lang talaga naka-focus na parang kapag nangyari to, bigla ka na lang magiging negative yung reaction mo dun sa sitwasyon kasi disappointed ka kasi hindi naman yung plano ko tapos ba't yan naman na naging result. So sometimes kailangan lang kung ano nangyayari ngayon, doon tayo magfo-focus sa nangyayari at the present. 'Di ba? Na hindi tayo mag-worry. And syempre, wag mawala yung faith natin kay God. 'Di ba? Kasi marami ka talaga matututunan sa buhay kapag talagang pag medyo ikaw hindi masyadong strong yung faith mo kay Lord, napakadami kasing obstacles na mangyayari sa buhay mo na ibibigay niya sa'yo for you to learn and appreciate life. 'Di ba? And talagang si Lord lang talaga yung nandyan for you. Sa kanya ka talaga kakapit Kasi well, na kapag hindi mo na control yung sitwasyon, wala ka na talagang choice kundi kapitan siya at magtiwala sa kanya. 'Di ba? At doon mo mararamdaman yung love sa'yo ni Lord. Kasi despite ng mga challenges na yan, ng mga obstacles na hindi mo control sa nangyayari sa buhay mo, if you have faith in Him, you will be okay. Yan. So always trust God's timing. Huwag tayo maging warrior. Let's live our life to the fullest and always do good and be good. Okay, so yun lang ang ating thought for the day or wisdom for today. So till my next video. Bye.